Mapit tayo sa ating Panginoon. Awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas. Magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galak. Nang may tuwa, galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo po ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang aking kapurian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos namang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ay Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama ang intensyon ng mga nagpapamisa katulad ng selebrasyon ng ika-5 taong anibersaryo ni Barangay Chairman Elmer B. Cano ng Barangay Graceville. Pagdasal din natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Gayun din ang pamilya ni Emon at Kath. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, ginantimpalaan ni Propeta Eliseo ang babaeng tumanggap sa kanya. Ang salita ng Diyos mula sa 2 aklat ng mga hari. Minsan, si Eliseo'y nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahing kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yaon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Jesse, "Ano kaya ang may tutulong natin sa kanya?"
Sumagot si Jesse. Wala po siyang anak at matanda na ang asawa. Tawagin mo uli, utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, 1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo yaong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sa ikalawang pagbasa, tinatawagan tayo ni Apostol San Pablo bilang mga binyagan na mamuhay sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan nang siya'y mamatay. Namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayoy para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, tapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, Kristo, ang humirang upang kami maging bayan ng pari at haring banal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay
ay siyang mawawalan nito. At ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gantimpala, reward. Ito ang humihikayat sa atin para gawin kahit ang isang bagay na napakahirap. Reward, gantimpala ang dahilan kung bakit pinagbubuti ng isang estudyante ang kanyang pag-aaral. Kung bakit nagsisikap ang nangangarap. Kung bakit nagsisipag ang mga empleyado. Kung bakit nagagawang tumino ng isang pasaway. Kung bakit mabilis na nahahanap ang isang kriminal ng mga otoridad. Iba ang naggagawa ng gantimpala o reward para itong langis na nagpapabilis ng lahat ng bagay kahit mahirap. Well, ang ating Panginoon din ay nagbibigay sa atin ng gantimpala o reward. In fact, it is on this regard na perfect nating limiin ang word na gantimpala, which basically ay pwede nating hatiin sa dalawang salita. Ganti-pala. Gantimpala. Kasi ang gantimpalang galing sa Diyos ay ganting pagpapala niya para sa ating mga mabubuting gawa. Kung ano-ano itong mga mabubuting gawang ito, mag-focus lamang tayo sa dalawa na sinasabi ngayon sa ating mga pagbasa. Ang unang mabuting gawa na tatanggap sigurado sa Diyos ng pagpapala ay ang pagmamahal natin sa Diyos bilang pinakauna sa ating buhay at higit sa lahat, higit pa sa negosyo, sa trabaho, sa ministeryo, sa katungkulan natin, higit pa sa ating sariling pamilya, higit pa maging sa ating sarili. Ngayon, wag nating isipin na ang Diyos sa puntong ito ay nagiging makasarili sapagkat hindi man natin siyang gawing una sa ating buhay, wala yun sa Kanya. Inasmuch as siya naman talaga ang una. Diyos siya. Walang makapapantay sa Kanya. Sa ayaw man natin o sa hindi, ideklara man natin o hindi, siya talaga ang una. Hindi na kinakailangang i-memorize pa yan. Kahit na hindi tayo sumamba at magmahal sa Kanya, mananatili siyang una. Ngayon, kung bakit dapat na siyang maging una sa buhay natin, yun ay para sa atin. Sapagkat kapag ang Diyos ang inuna natin sa buhay natin, pinakamamahal natin sa buhay natin, magiging maayos ang lahat sa buhay natin. Naka-experience na sigurado kayo, nang nagbubutones kayo, na nauna yung Lunes kaysa sa Linggo. Yun bang imbis na dun sa unang butas, nasuot mo dun sa pangalawang butas, hindi mo naman agad mahahalatayan, ganyan-ganyan ka. Hanggang sa huling butones, wala nang mapagsuksukan, wala nang butas. Kasi nga, ayun, mali ng lahat ang butones mo. Kasi, nauna yung mali. Lahat na mali. Pero kung nauna ay tama yung butas, lahat yan tama. Ganon kapag inuna natin ang Diyos sa ating buhay, magiging tama ang lahat sa ating buhay. And as regards sa ating mga pangangailangan, huwag tayong mag-alala sapagkat ang pangako niya, makakamtan natin ang mga tamang biyaya sa buhay natin. Hindi ako ang nagsabi niyan, kundi siya. Matthew 6:33. Ang sabi doon, seek ye first the kingdom of God, and everything
will be added on to you. Lahat ng kailangan mo, ibibigay ng Diyos kapag siya ang nauna sa buhay mo. Ngayon, kung sa palagay mo, yung kailangan mo ay hindi pa niya naibibigay sa'yo, tapos ikaw ay nagtatampo, nako kapatid, malaking patunay yon na hindi pa siya talaga ang una sa buhay mo. Ginagawa mo lamang siyang una na parang formula upang yung gusto mo ay yung makuha. Para lang sa FB yan nakakita ka nang nag-share. Ang nakalagay doon sa post niya ay i-post mo sa wall mo para ma-bless ang buhay mo. Halimbawa, picture ni Kristo. Anong gagawin mo? Ipo-post mo nga sa wall mo. Bakit? Para ma-bless ang buhay mo. Hindi dahil sa una si Kristo o mahal mo si Kristo sa buhay mo. You are just putting Him first for the sake of something else. Niloloko mo ang Diyos. Lord, una ka, ibigay mo sa akin to. Ayun. Kung wala yung something else na yon, hindi mo na siya gagawing first. Kapatid, tandaan po natin, kung una talaga ang Diyos sa buhay natin, kung mahal na mahal talaga natin ang Diyos sa buhay natin, hindi na natin magiging masyadong concern ang ibang mga blessings. Sapagkat ang ibig sabihin ng verse 33 na yon sa Matthew 6, everything will be added on to you. Hindi yon nangangahulugan o ang pinatutungkulan ay ang mga ibang mga blessings. Ang unang-unang pinatutungkulan ng verse 33 na yon, everything will be added on to you, ay ang Diyos. Sapagkat if you have God in your life, you have everything. Maano kung ibigay niya yung gusto mo? Wala na yun sa'yo. Kapag nasa sa buhay mo na, totoong minamahal mo na si Kristo. Kaya't kung ikay nagtatambo, dahil hindi mo natatanggap sa palagay mo yung hinihiling mo, ibig sabihin nun, hindi una ang Diyos sa buhay mo. Kasi wala kang pagkakontento. Tapos magtataka ka, kung ibibigay pa yun talaga, tayo nga Ayaw nating nagbibigay tayo ng kung ano-ano para lang mahalin tayo. Ang Diyos pa kaya ang magbigay ng mga biyaya para lang mahalin mo siya? Hindi ganun ang Diyos. Parang yung sinabi ng isang bakla dun sa kanyang nobyo, mahalin mo ako dahil mahal mo ako, hindi dahil mahal na yung mga naibigay ko sa iyo. Mahalin natin ang Diyos ng totoo. Una, and everything will be added on to you. Pangako ngayon sa iyo. Ang ikalawang mabuting gawa, natatanggap sigurado sa Diyos ng pagpapala, ay ang pagpapahalaga natin sa mga lingkod ng Diyos, sa mga lingkod niya. Sinasabi sa ating unang pagbasa kung papaanong binigyan hindi lamang ng makakain, kundi ng matutuluyan. Kama, mesa, kwarto ng dalawang mag-asawa, si Eliseo, sapagkat para sa kanila, si Eliseo ay sugo, lingkod ng Diyos. So ginawa nila ng mabuti si Eliseo, sapagkat si Eliseo ay lingkod ng Diyos. Para lang din kayo. Kung hindi ba ako pare? Kung hindi ako nagsusot ng abito? Kung walang father sa simula ng pangalan ko, pahalagahan niyo ako, aalagaan niyo ako, susuportahan niyo ako, kakalingain niyo ako, bibigyan niyo ako ng importansya. Baka hindi ka, no? Pero dahil pari ako, pinapahalagahan niyo ako, may concern kayo, inaalagaan, sinusuportahan niyo ako. Minsan, pumasok ako sa isang fast food chain. Nakain ako. Yung mga tao doon, and I mean lahat pati crew, nagpa-picture sa akin. Para tuloy naging birthday celebration ko. Alam niyo yung by table? Pinuntahan ko para lang hindi magkagulo. Diyan na lang po kayo, picture po tayo, pupunta ako. Lahat! Tuwang-tuwa naman sila, hindi nila alam, kumakalam na si Murako. Yung importansyang ganon,
Dahil pare ako. Minsan nga sa Starbucks naman, parang may nagduelo sa harapan ko. Bilis bumunot, nagunahang bumunot, para lang ilibre ako. Munting nang magkauntugan dun sa cashier. Kung hindi ako si Father Fidel, ganyan din po ba kayo? Naiintindihan ko yung pagpapahalagang binibigay niyo. At dapat, lagi kong isaksak sa isip ko, dahil lingkod ako. Kaya salamat sa Diyos at salamat din sa inyo. Kasi, ang iniisip ninyo, kapag kayo gumagawa ng mabuti sa lingkod ng Diyos, ang Diyos ang bahala sa inyo. Na tulad din ni Eliseo, na ipinagdasal na magkaanak, yung dalawang mag-asawang naglingkod at nagbigay sa kanya ng pagpapahalaga, pinagdarasal din naman namin kayo, which we really do. Kaya lang, huwag natin kakalimutan na mayroon pang mga ibang lingkod ang Diyos. Na po pwedeng hindi nakaabito, pero uniformado. Dahil nurse, doktor, lawyer, kapitan, lalong-lalo na yung mga sinasabi sa Ebanghelyo na alagad din niya, pero maliliit lang kasi maliit lang ang kita. Dahil driver, rider, labandera, kusinera, planchadora, servidora, construction worker, mga lingkod din ng Diyos yan. Lalong-lalo na yung may mga kanya-kanyang pamilyang sinusuportahan sapagkat bawat pamilya, munting simbahan. Kaya sila ay dapat din nating tulungan, pahalagahan. Hindi pari lang. Sapagkat lalo na, madalas sila ang mas nangangailangan. Ayan yung sekretary ko, alam niya yung storyang ito eh. Kaharap ko si ate, baka mapanood niya ito. No offense sa kanya kasi alam ko, yung mabait to eh. It's just that, nung last birthday ko, last year, binigyan niya na akong sobre. Nagkataon may tumawag sa kanya, nasunugan. So ang sabi nilang magkakabarkada sa isang samahan, tulungan. So chip in. Ang sabi niya, sige, sagot ko isang kaban. Alam ko na hindi yun lang ang itutulong niya. Pero sa pagkakataong yun, parang nakonsensya yata ako. Sapagkat nung binuklad ko yung sobre ko, ang laking halaga. Samantalang dun sa nasunugan, nalingkod din naman ng Diyos sapagkat may pamilya din yan. Isang kaban. Kaya't ang ginawa ko, pagdating ko dito, iniba ko lang ng sobre, tapos binalot ko uli, sinend ko uli sa kanya. Sabi ko sa kanya, donation ko para sa nasunugan. Kasi lingkod din ng Diyos yun eh. At kumpara sa akin, na kahit nakikitira lang ako, sila walang matitirhan. Mas dapat yung tulungan. Yung asawa ni Edwin, yung nagdadrive sa akin dito, na aksidente, durog ang buto sa binte. Hanggang ngayon nakahiga. Hindi makapagpa-opera. Dahil, walang pera. Nagtututor pa naman yon para matulungan si Edwin na maitaguyod ang kanilang pamilya. Naisip ko, kung ako yon, kumita pa ako. Kasi mag-uunahan ng tao sa pagpapa-opera sa akin. Baka nga kahit hindi pa opera, ipa-opera. Pero sa amin dalawa, lingkod din ng Diyos yun eh. At sa amin dalawa, mas dapat tulungan yun. Diba? Kaya rin kayo mabait sa pare? Ay dahil wala kaming pamilya. Mahirap nga naman yung walang pamilya. Pero wag nating kakalimutan yung mga hirap na itinataguyod ang kanilang pamilya. Dapat tulungan din natin sila. Kaming mga pare ay naglalapit sa inyo sa Diyos. Pero kung malalaman niyo ang istorya ng mga taong ito, yung asawa na matyagang nag-aalaga sa na-stroke niyang kabiyak, sa magulang na ang gabi ay ginagawang araw, ang araw ay ginagawang gabi para maitaguyod ang kanilang mga anak, sa isang anak na pinagsisilbihan ng mga magulang at ang mga kapatid niya pinag-aaral,
kahit mapag-iwanan na siya ng kanyang mga kasasabayan, para sa mga lingkod, minsan, mga lay leaders na hindi naman mayaman, pero naglilingkod sa kanilang kakayanan. Baka pag nalaman mo yung istorya ng mga taong yan, mas mapalapit ka sa Diyos. Salamat kung natatouch kayo sa aming mga homilya, pero kung malalaman mong istorya ng mga taong yan, yung buhay nila mismo ang homilya. Salamat at kung iniisip ninyo, mapupunta kami ng langit, pero palagay ko, may mas mauuna sa amin sa langit. Ito yung mga taong ito. Sinasabi niyong malakas kami sa Diyos. Nung mali niyo, mas malakas sa Diyos ang mga taong ito. Kayo nga kapag nagpadasal kayo sa amin, aminin ko, minsan nakakalimutan pa namin yung mga pangalan ninyo. Kasi ang dami ninyo. Pero kapag tumulong kayo sa isa sa mga taong sinasabi ko, kayo lang yung ipagdarasal niya kasi kokonti yung tumutulong sa kanila. At ang lagi nilang sasabihin habang binabanggit ang pangalan mo, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa kanya, ang gumanti sa kabutihan niya, sapagkat ang tumulong sa akin ay siya lang talaga. Huwag niyo kaming pabayaan, pero huwag niyong kakaligtaan yung mga taong yan. Mga lingkod din ng Diyos yan. Para sa mga mumunting simbahan sa tahanan. At kung ikaw yung iniisip ko at sinesermon ko, kung dinadakila ang pare, mas maganda yung sitwasyon mo. Kasi dakilain man ang pare, natanggap na namin ang aming gantimpala. Ikaw, dinadakila ka ng Diyos. Sa langit ang gantimpala mo. Patuloy kang maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagkasakripisyo at pagmamahal sa pamilya mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat mahal niya ako. Alam niya ang pinagdaraanan ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kung ako ang siyang sinusugo mo para maglingkod, magsakripisyo, lalo na para sa pamilya ko, sige po, Panginoon, naririto ako. Susunod ako sa iyo, magpapaubaya ako. Pero tulungan mo lang po ako. Huwag sana akong magkakasakit ng malubha. At sana laging may negosyo, laging may trabaho. At sana palakasin mo rin ang loob ko. Palakasin mo ang katawan ko. Para ang lahat ay makaya ko. Hindi po ako uurong, basta tulungan mo ako. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya.
Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Babalik sa atin. Hallelujah! Hallelujah. Hindi niya pababayaan ang biyaya para sa iba. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi mauuwi sa wala. Lahat ng pinaghihirapan at sakripisyo mo, kung lalapit ka kay Jesus, hindi ka man kilala sa buong mundo, ang mahalaga, para sa asawa mo, para sa anak mo, para sa magulang mo, ikaw ang kanilang mundo. Sapagkat hindi nila alam ang gagawin nila kung wala ka sa pamilya. Kung lalapit kay Jesus, regalo ka, pamilya, sa pamilya mo. Biyaya ka para sa pamilya mo. Lakasan mo ang loob mo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Para ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo tayo, ipahayag natin, sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Namin sa iyo, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umasa, sumasabat nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong damanan. Katulad ng alimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umasa, sumasabat nagmamahal sa'yo. Naway ang aming kaloob, maging si Yesu Kristong aming Panginoon. Ang sinumang tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailan pa man. Handog namin sa
tinapay at alak na ito, handog ng bayang umasa, sumasabat nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umasa, sumasabat nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha, kami iyong pinagpaging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong lahat ang umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sagipin at palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao.
Pakisama sila Joyce, Estelito, Percy, Michaela, Arsenio, Sergio, Emer. Kayong din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isa nun siya ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tigapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang.
Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kainang Inang nagraan, tingin bawat dalangin, uwan ang puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan, umaasa, biyaya, makakamit ang pag-ibig ko sa iyong palatanggapin. Sumulong sa tamang landas, samahan sa daan ng kaligtasan. Naghahangad, sariling maihandog, tinawag mo, narito at tumugon, lingapin, bigyan ng lakas. Mabuting pasto ka, ilaw kang tatanglaw. Panginoon, yakap mo ang kahinaan ko, taglay, tinulot mong limutin ko. Dilim ng nataan, tingin bawat dalangin, uwan ng puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan mong Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming mayaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo ay nanatiling busilak.
Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inanliyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Sienawa. Mahal na Bira ng Lasal na tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. maraming salamat po sa patuloy niyong pagtulong sa ating mga paggawain sa simbahan, ang ating sovereignship, ang ating bell tower at ang ating rectory at ang ating chapel of saints. Marami pong salamat sa mga tulong na binibigay po ninyo. Regular na po yung misa natin na ito ipamalita po ninyo. Maraming pong salamat sa mga nagsikanap. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. pagpalain kayo kasamang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantan. O Sarap mabuhay kung may nagmamahal. pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang meron pong umibig ay walang sitamis, pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantanan. Tayo sa ating Panginoon, awitan, purihin at patungkulihan. Ang Diyos siyang aking lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin, ng may tuwa at galang, ng may tuwa at galang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng Kanyang biyaya sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating buhay. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Magdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Nabuhay si Sara ng 127 taon. Namatay siya sa kanyang Kiriat Arba. Tinatawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikanalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo. Wika niya, "Ako'y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan niyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa." At inilibingan ni Abraham si Sara sa yungib na iyon sa Makpela, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, "Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at doon ka pumili sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang pumunta roon?" Tanong ng alipin. "Aba, hindi. Huwag mong papapuntahin doon si Isaac," tugon ni Abraham. "Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupaing ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka nang pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko." Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaac ay nanirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Beer Lahai-Roi. Nang magtatakip silim, siya ay namasyal sa bukilin at nakitang niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac, kaya't lumapit siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, "Sinong lalaki iyong papalapit sa atin?" "Siya po ang aking amo," tugon nito. Kumuha ng belo si Rebecca at nagtalukbong. Pagtatagpo nila ay isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga pangyayari. Kaya tinanggap ni Isaac si Rebecca bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos.
Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Magpasalamat sa Panginoon Diyos, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya ay dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan, na magawang matuwid ang siyang adika sa buo niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba, upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang, kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kaniyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kaniya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kaniya. Nang si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at ang mga makasalanan. At sila'y nagkasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ng inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya na ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Umayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat narparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw sa inyong lahat. Sino po dito ang ayaw ng komportableng buhay? Yung buhay na walang ganong problema, walang ganong inaalala, walang ganong pag-aalala. Yung buhay na smooth sailing, halimbawa sa ating pamilya, sa negosyo, sa trabaho, sa ating pakikipagkapwa-tao. I'm sure lahat tayo gusto ng ganito. Pero warning ko po sa inyo, yung komportableng buhay na iniisip at hinahangad natin sa mundong ito, kung minsan ay po pwedeng gamitin ng demonyo para sirain tayo. Yes! And it's when we become so comfortable with our lives na okay na, yun na lang, wala nang pag-unlad pa. At hindi na natin gagawin ang mga pwede, kaya, at dapat pa nating gawin upang mas maging masaya, mabuti at fulfilled ang buhay natin. Father, what do you mean? Let me give you an example. Bago ko po malaman na ako'y ma-assign dito, lalaman ko muna na magiging parish priest na ako. Ang naging dasal ko ay ganito, Lord, sana isang simpleng pamayanan lang o simbahan. Of course, sana may simbahan, may kumbento or either of the two. At sana mga simpleng tao lamang para ang homilya ay po pwedeng simple na lang. Pero aaminin ko, at the back of my mind, I was praying, Francis, hindi dahil sa gusto ko lang ng simpleng buhay,
Gusto ko ng komportableng buhay. Yung chillax lang. Walang masyadong pressure. Until, ma-assign nga po ako dito. Una, walang simbahan at walang kumbento. Pareho. So yun palang pressure na. Nadagdagan pa ng una kong magmisa. Ang mga umattend ay hindi mga taga dito lang. Ang dami. Napakaraming umattend na galing kung saan-saan. Sabi ko, baka nasabik lang. Baka na-curious lang kung saan ako na-assign. Pero pagkalipas, linggo-linggo, hindi nabawasan, nadagdagan pa. Kaya nga, tayo nagdagdag ng marami pang misa. So, hindi basta ito simpleng pamayanan lang. Lalo pat yung mga laging pumupunta sa simbahan. At hindi ito simpleng task lang. Yung simple naging komplikado. Yung ninanais kong maging magaan, mas bumigat pa. Yung kaunti, mas dumami pa. Yung sana ay relax lang ay naging seryosong talaga. So hindi ito yung ginusto ko, pero itong binigay ng Diyos. Until I realize, unti-unti, salamat at hindi pinagbigyan ng Diyos ang panalangin ko. Kasi kung hindi ako na-assign dito, kung ang mga bagay hindi naging komplikado, hindi ko marirealize na may gift din pala ako na magpagpatayo ng simbahan at kumbento. Ang akala ko dati, hindi ako maile-label na parang builder. May mga ganun eh. Pero builder din pala ako. Naging maayos ang simbahang ito on the process ng kumbento. At kung hindi ako na-assign dito, kung saan maraming magsisimba, galing pa kung saan-saan, hindi ako makapag-iisip at makapagninilay sa tulong ng Diyos ng mga paninibagong insights o mensahe na nai-share ko ngayon sa inyo. Sa madaling salita, hindi ako mag-grow. Hindi ako lalalim. Hindi ako unlad. Ako'y magiging stagnant. At, pwedeng kung ako ay maging relax din ang buhay pananampalataya at panalangin, which can very well lead me later on to some serious sins. Masasabi ko ngayon na sa lahat ng naging assignment ko, dito ko mas naging malapit sa Diyos. Dito mas tumibay ang pananampalataya at dito mas naging regular ang pananalangin ko. So again, yun eh. Salamat at hindi pinagbigyan ng Diyos ang komportableng buhay na iniisip ko at sa halip ay inassign ako dito. Sapagkat dito ko mas nag-grow at naging mas mabuting tao. Ang mahirap sa atin, mga kapatid, alam ninyo, masyado nating na-associate ang Diyos sa komportableng buhay. Na para bang wala ng room para sa Panginoon ang magbigay sa atin ng discomfort sa buhay. On the other hand, masyado nating na-associate ang demonyo sa mga discomfort na naranasan natin sa buhay. Without us realizing na po pwedeng gumamit din siya ng mga comfort natin sa buhay upang sirain ang ating buhay. Sa palagay ko nga, may mga pagkakataon na napapasalamatan natin ang Panginoon sa mga bagay na hindi naman galing sa Kanya. Akala natin blessing ay hindi pala. Galing pala sa kalaban para tayo makagawa ng kasalanan. Halimbawa, yung mga nakapulot ng pera sa nalaglag mula sa bag nung tagapagdala sa 100 sa Cebu. Lalong-lalo na yung mga hindi nagbalik hanggang ngayon ng pera. Ang daming nawala. Mahigit 1 milyon pa yata. Kayo, na mga hindi nagbalik ng perang napulot ninyo, huwag niyong sabihin, hulog ng langit. Alam niyong hindi yan galing sa langit. Galing yan sa bag nung kawawang tagapagdala. Kaya ibalik niyo sa kanya, kawawa siya sapagkat yan ibabayaran niya. Huwag niyong sabihin, Lord, salamat. Tininig mo ang panalangin ko, wala akong pera ngayon. Hindi galing sa Diyos yan. Tuksong maliwanag ng demonyo yan sapagkat hindi mo nga ibinabalik yan. I'm sure kung yun ang sasabihin, Lord, salamat ha. Siguradong God will be like, Hoy, wala akong kinalaman dyan. Lalo pat kasalanan yan. Hindi mo binabalik yung pera na yan. On the other hand, pwede rin namang nasisisi natin ang demonyo sa mga discomfort na nangyayari sa ating buhay. Halimbawa,
yung hindi nyo pagkakaunawaan o pagka-break nyo ng girlfriend mo o ng boyfriend mo. Yung pagkakasira nyo ng kaibigan mo o ng kasama mo sa negosyo, kasosyo mo. Yung hindi mo pagkatanggap sa trabahong ginugusto mo. O hindi mo pagkuha sa pinagdarasal mo. O yung halimbawa nagkasakit ka o mahal mo o may namatay sa pamilya ninyo. Pag may mga discomfort na ganito, automatic sinisisi natin ang diablo. Baka there are times that the devil is like, teka, bakit ako na naman? Kasalanan ko na naman. Gusto ko nga, yun ang makatuluyan mo para masira ang buhay mo. Pasasakitin nun ang ulo mo. Ibe-break nun ang puso mo pag mag-asawa na kayo. Gusto ko nga makatuluyan mo yun Gusto ko nga kayo pa rin yung magkaibigan nung kaibigan mo ngayon kasi masamang impluensya yun At tatraidorin ka nun Gusto ko nga na siya pa rin ang makakasosyo mo sa negosyo. Kasi iiwanan ka yan Samantalang nakuha na niya lahat ng pera na dapat ay paghatian ninyo. Gusto ko nga makuha mo yung ninanais mo, yung pinagdarasal mo, yung gusto mo. Sapagkat alam kong later on, yun ang makapagpapasama sa'yo. Gusto ko nga na walang mangyaring hindi maganda sa iyo at sa pamilya mo para patuloy kang hindi makaalala sa Diyos. Gusto ko nga yun Ba't ako sinisisi mo? And so, brothers and sisters, let us not be quick to judge. Na basta may mga comfort tayong naranasan sa buhay, ay blessing na yan. Dahil baka nakikisabay ang diablo na ginagamit niya ang mga blessing na yan para tayo mas malugmok sa kasalanan at upang ang Diyos ay mas lalo nating makalimutan. On the other hand, let us not be too quick also to judge na kapag may mga naranasan tayong discomfort sa buhay, ay galing na sa demonyo yan. Sapagkat po pwedeng inaalaw ng Diyos yan upang mas makita natin ang mga dapat nating ayusin sa buhay. Upang tayo mas magising sa katotohanan. At upang mas makita natin yung mga tunay nating kaibigan. Yung mga taong lagi talagang nandyan sa oras ng matinding pangangailangan at hindi sa oras ng kaginhawaan lang. Upang mas kumapit tayo sa Diyos sapagkat alam natin, base sa madalas nating mga karanasan, mas naaalala natin ang Diyos, mas kumakapit tayo sa Diyos. Kapag meron tayo mga hindi magaganda o discomfort na karanasan. Sa ating ebanghelyo, narinig po natin kung papaano tinawag ni Kristo si Mateo. Kung mapapanood po natin yung eksenang ito sa Netflix na The Chosen, makikita mo talaga yung magandang acting na gumanap ng Mateo Yung discomfort, talagang naging napaka-uncomfortable niya. Bakit? Kasi nga, komportable na siya. Marami siyang pera. Sure ang kanyang kita. At kahit na ang tingin sa kanya ay makasalanan, kinatatakutan din naman siya sapagkat may protection siya ng Roma na mga amo niya. Palagay ko nga, may mga kababayan siya na kahit kinasusuklaman siya, naiinggit pa rin sa kanya. So po pwedeng, yun na yung comfort zone niya. That is why naging very uncomfortable siya nang tawagin siya na Jesus sapagkat iiwan pa ba niya yun? Nasa kama na siya. Pupunta pa ba siya sa lapag? Magsasahig pa ba siya? But then Matthew really felt that such discomfort came from Jesus. Disturbing him, telling him, Mateo, magpakatotoo ka. Kahit komportable ka, alam mo sa sarili mo na nakikita ko sa puso mo na hindi ka masaya. Tara, sumama ka upang mas maging fulfilled ka. And Matthew followed Jesus. Doon lang mas naging fulfilled, masaya, mabuti, at tunay na komportable ang buhay niya. Mga kapatid, tandaan natin hindi gagawing komportable ng Diyos ang buhay natin, lalo pat may mga dapat pa tayong iayos sa buhay natin. Hindi ko nga alam kung hanggang tayo nabubuhay, maayos ang lahat ng yan sapagkat there will always be room for improvement para sa ating lahat, lalong-lalo na sa pagpapakabanal at sa ating pagpapaunlad pa ng ating relasyon sa poong may kapal. Lalo pat ang sabi ng Panginoon, di ba? Sino man na gustong sumunod sa Kanya ay dapat magbuhat ng krus. That there is no servant greater than his master. Na kung naghirap si Jesus, ay maghihirap din tayo. Kaya I don't think na magiging very comfortable ang buhay natin the way we want it.
Yung komportabling walang inaalala, yung komportabling walang problema. Sapagkat kung mawalan man din tayo ng problema sa ating sarili, sa ating pamilya, napagtapos mo na ngayong mga anak, wala ka namang sakit, wala namang problema sa asawa mo, sa mga anak mo, sa magulang mo, God is telling us, tumulong ka naman sa may problema. Iyon. Hindi tayo dapat maging kontento na wala tayong problema. Humanap tayo ng may problema at tulungan natin sila. Hindi po pwedeng makontento na lang tayo ng para sa sarili lamang sapagkat para sa ating kapwa at mayroon tayong pananagutan. Ibukas mo ang iyong mga mata, gumala ka, maraming mga nangangailangan diyan. At lalong hindi tayo gagawing komportable ng Panginoon if we are in the state of sin. Sabi nga, God will comfort us when we are afflicted. But He will afflict us, He will disturb us when we become so comfortable na with our shortcomings and sins. Kaya, isipin natin kung may discomfort sa buhay natin ngayon. Ano ang gustong ipaayos ng Diyos sa buhay natin? Ano ang gustong ipagawa ng Diyos sa atin? Ano pa ang mga dapat nating gawin? Sapagkat kahit mga sufferings and discomfort ang daan natin, ay po pwedeng maging daan ng Panginoon na mabigyan tayo ng blessing. And aside from that, isipin din naman natin yung mga comfort na naranasan natin. Ito ba talaga ay makatutulong sa atin? May comfort food tayo na gusto nating laging kinakain. Yan ba ay nakatutulong talaga sa kalusugan natin? May mga comfort friends tayo. Yung mga gusto-gusto nating kasama. Yan bang mga kaibigan na yan ay talagang totoo sa atin? Maganda pa talaga silang impluwensya sa atin? May mga comfort zones tayo na gusto natin dito lang tayo, ayaw nating umalis, ayaw nating itong lisanin. Yan ba talaga ay nakatutulong para sa pag-unlad natin as a person and as a child of God? Isipin natin. Ito sana ang hilingin natin, biyaya sa banal na pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong magagawa Makapangyarihan siya. ang Alam kong may magagawa ang Diyos. alam kong Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y naglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. ay magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samuko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang sabo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samuko, Alam kong di rin sapagkat anak niya ako. ang sabo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin kinang Diyos ang samuko. hindi ng Diyos ang sabo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, isinusuko ko ang aking mga problema sa iyo. Tulungan mo kung huwag pasamain ang mga problemang ito, kundi mas maging mabuti pa akong tao at anak mo. Tulungan mo ko, Panginoon, na hindi malunod sa mga biyayang tinatanggap ko, na ito'y gamitin ng Diablo upang maging masama ako, maging irresponsable, maging makasarili, maging mayabang, at tuluyang makalimot sa iyo. Kung kinakailangan ko ang problema ko para ako'y maging mabuting tao, sige Panginoon, tatanggapin ko. Tulungan mo lamang po ako at kung ito'y makatutulong din para sa pamilya ko, tulungan mo po kami. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi nagkukulang
Hallelujah! Purihin ang Diyos na kahit ang ating mga problema ay pwedeng gamitin niya bilang biyaya sa atin at sa ating Panginoon. Muling babalik sa atin. Mabalik Hallelujah! Purihin ang Diyos. Basta huwag kang lalayo sa Kanya. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. tayo. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, yan ang pakatatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring mahirap, pero magiging maayos din naman ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Let go and let God. Ipaubaya mo sa Kanya ang lahat. Kung lalapit kay Jesus, Lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang anak at tinapay nalasaan. Anyo'y magiging tunay, dugo at katawan. Aming tatanggapin ngayon, nagbibigay buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagpagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin naman ay iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos
para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya niali namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang Ina ng Diyos. Isa Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, parangal sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tungayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Cordero. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa oras ng ito pagkabinggo, ako'y muling binuo. Nakot pa sa akin ay iyong pinaparang. Sa panunong itong araw, sa pagsapit ng dilim, ang tanging hiling ay humintay sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasamang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inanliyag na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Kung tayo po ay nagdarasal na makapagbagong buhay, may mabago sa ating buhay at gayon din ang pagbabago ng ating mahal sa buhay o ng sino man, mamintuho, magdebosyon po tayo sa mahal na Birhen ng Lasalet sapagkat ito ang isa sa pangunahing mensahe niya, pagkabalik loob sa Diyos. Salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating sovereign chef, sa ating alkansya, sa ating sinulisa na crown at sa pag-share ng ating mga reflections and videos. Salamat po sa pagtulong po ninyo makapagpatayin tayo ng sovereign shop, ng bell tower, ng rectory ng pare, ng pagpapaayos ng ating mga bakod. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayo at ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama,
at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa patnubay at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kaantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakdal linis sa iyo hanggang langit. Birhen, Birheng mahal, sa amin at sa dasal aming iniaalay ang pag-ibig